Good morning, beautiful Nokis! Walking tayo, pak. Kaya medyo malilate ang pag feeding. Mainit ang panahon. Ano nga ba yung better na ibigay na feed para sa ating mga Nokis? Especially sa mga sisiyo. Is it wet? Yung crumble, biglagyan ng tubig, or yung crumble lang as is, bibigay na pakain. Ito yung ginagawa ko dito sa backyard. Almost 1 month old. So, bigyan natin siya ng crumble. Ginagamit ko yung crumble, yung good for 2 months old. Tapos, nilalagyan natin ng vitamins. Nahalo natin doon sa crumble na kanyang patuka. Let's go! Crumble tayo mga boobers, no? Crumble tayo. Ito, GMP2, yung ating ginagawa natin ay inahaluan natin ng tubig. Pero yung tubig, hindi lang basta tubig. Dinalagyan natin ng vitamins. Okay? So, may nakarili na tayong ito yung measurement ko. Isang sachet ng vitamins, multivitamins, electrolytes, Vitamin Pro, yung gamit natin. So, tansya-tansya. Yun. Hindi ko inuubos kasi good for 1 gallon kasi ito yung vitamins. So, enough lang na ma-dissolve siya sa ganitong karaming tubig. Right? So, after that, you have to ensure na ma-dissolve yung vitamins sa tubig. Okay? Ayan. Minsan better din na na medyo late din yung pagkain. Para sa akin hindi ko sinasabi lahat applicable. Sa akin na-observe ko na na minsan kasi pag maraming kinain na afternoon, the next day, yung morning feeding, minsan maganda din na na medyo late para yung gutom na gutom, maubos kagad yung yung pagkain. Okay, so yun, konti lang naman yung sisiyo natin. So dito lang sila sa feeding cup. Nalagay natin yung crumble, crumble yan. This is usually good for 6 heads, and the other is good for 3 heads lang naman. Okay, 3 heads lang naman. So, lagyan natin ng tubig para yun sa ating wet feeding. Okay, so and then, sorry. Excited ako masyado. Yun, so yun, mix natin a little bit. The same with the other one. So busog sila at the same time. Natitake na nila yung vitamins. Okay, so the same as this. Sa mga before a month old na sisiyo, mag 1 month old, so same procedure. Dissolve natin, lagyan natin ng vitamins para maging wet feeding na. Okay, so actually first time ito sa ating mga weeks old na na sisiyo na basa. Wet feeding sila. Sobrang init ngayon. Tingin ko better na din yung ganito. Well, the only disadvantage I think na nakikita ko is pag hindi naubos tong ganitong mixture, so baka may tendency mapanis din yung pagkain. Kaya nga dapat pag binibigay natin tong ganitong ration, gutom na gutom yung mga Nokis natin. Or good thing pag morning, kasi babalik-balikan din nila. Okay? So yun, bibigyan natin to. Ito na. Ito. At ito naman ay doon sa ating 1 month old. Let's go. Ito yung month old natin. Okay, bibigyan natin yung kanilang food. Yan.
Oops. And then, kuruk. Ito yung sa malalaki. Ayan. Tatlo lang naman sila. Sana nga yung ano. Sana rin yung iba. So, yan. So, ayan na mga buboys. Bali, 6 lang naman sila. 6 lang naman sila. So, mag-going 2 months na ata to. In a few days, 2 months na ito. So, yun. Wet feeding ang kanilang patapa. Okay. 1 down. And yun, yung kasamahan niya, hindi na. Kasi nga, kumain na. Nubos ka agad. Although may konting natitira-tira pa. Yan. Ito actually, itong batch na to dapat 50 eggs ito. Unfortunately, nasa 7 heads lang yung napisa. It really takes to have yung incubator, no? Kasi hindi natin malaman kung saan nagkaka-problema. Sa incubator ba or doon sa hatchability ng mga eggs natin. Kung talagang mga healthy yung eggs na malaki yung chance mag-hatch. So, sinabihan tayo na maraming pumasa doon sa candling, pero nung turnout ng hatching na, 7 lang yung napisa talaga. So, yun, 7 siya out of 50. And what's worse then ay itong 7 na ito, hindi mo na malaman kung ano yung mga bloodlines kasi nagsama-sama na. Kasi nga, kakonti. Di ba? Pero one thing is certain dito, isa lang yung broodcock na ginagamit natin, yung golden boy. Kaya lang iba-iba yung hinahin sa pulit na ginamit sana natin. And so after natin mabigyan yung pakain nila, this time bibigyan natin sila ng vitamins na isa inumin. Okay? So yung natira doon sa ating linagay, nalo kanina na tubig, yun din yung i-distribute natin pag hati-hatian natin sa kanila. Okay? So kailangan lang tinisin muna natin yung yung tubigan. So ito na mga buboys, no. Ito na yung yung natira kaninang vitamins na inalo natin doon sa kanilang pagkain. So i-distribute natin ulit, no. Pagati-hatiin natin para sa mga sisiw. Yan lang yung basic routine natin mga buboys, no? Pag dito tayo. So another one para sa mga 1 month old natin. 1 month old and at higit. So ibibigay din natin to. Konti lang kasi hindi naman nauubos ka agad eh. So, better na walang matira. Sayang din kasi. Okay. So, medyo mainit na. So, we're done with the baby chicks mga buboys, no? So, next natin, kasi yun ang routine natin, no? Nauna muna natin yung mga sisiw, yung mga baby chicks. Before na mag-proceed tayo dun sa ating mga naka-cord, saka yung ating mga pullet at inahin. So, anyway, mas madali yung preparation ng food sa kanila kasi dry feeding sila eh. Yung ready mix yung binibigay natin sa kanila. Unlike dun sa mga baby chicks, yun nga na hinahaluan pa natin sila ng liquid, yung vitamins dun sa crumble. Kasi yun ang parang tingin ko, swak sa ganitong klima na medyo mainit talaga. So, yung rehydration, at least, andun na. Especially na yung inilagay natin na liquid is vitamins. So, let's go. Anyway, konti lang naman yung mga nakapang-cord natin. So, proceed na tayo sa
pagbibigyan na sa kanila ng pagkain. Okay? Yun. Yun mga buboys, na tayo with pakain sa ating mga nasa cord sa yung mga pollet. And may harvest tayong 2 itlog. Yung isa may markings tayo na minamarkingan natin. And the other one is hindi ko nalinagyan kasi hindi ito kasali dun sa ating breeding. No, wala siyang ka-partner kaya tingin ko wala din ito ng laman. Simple and basic routine lang naman yung ating ginagawa, especially dito, morning. Medyo napagod tayo kasi inabutan na tayo ng init ng haring araw. So late tayo nag-proceed dun sa pagbibigay ng pagkain sa kanila. Kasi nga medyo napauking tayo. Pero magandang exercise na din to mga boys, no? Morning routine mo. After, especially tabi lang naman ng bahay yung ating backyard. Dito na ako minsan nagkakape especially now na walang pasok. Declared holiday kasi dito sa atin. Ang sinasabi natin mga boys na wet feeding tayo. Pero exclusively ginagawa ko yung wet feeding pag ganito talagang klima, yung panahon. Super init. No, para at least hindi sila yung nabubulunan. At the same time, parang at least nakakapag-rehydrate ka agad kasi may watery yung pagkain nila. Wala naman akong issue about doon sa changing ng feeds nila. Dry, wet to dry. Na-acknowledge din natin na baka minsan masira yung digestion ng manok pagpabago-bago, di ba? So far hindi pa naman nangyayari sa atin yan. But I would not advise everyone pag hindi kayo talagang sure kasi dapat may mga observation na muna kayo doon sa mga yung mga breeding if it works for you, then I think you might proceed with cautions. What is important here is yung observation nyo na pag gumagana, sige lang ituloy. And if it is not something bothering you or something na nagkakaroon ng concern doon sa ating mga alaga, then I think we have to set aside yung ganong sistema and then go back yung sa pinaka regular yung ginagawa. Yung instance kasi na may vitamins na yung pagkain nila is something na confident ka na magiging healthy yung ating mga nokis. Yun lang na kailangan natin talaga subaybayan at obserbaran. Kasi nga, doon sa mga natitirang pagkain, especially na gumagamit tayo ng vitamins, may medicine siya, pag naarawan or napanis, it will create undesirable result sa ating mga alaga. So, better na yung binigay natin na pagkain is talagang ubos nila. At yung pagkain sa afternoon naman, sa next feeding, is another freshly made na mixture. May mga kakibat siya na responsibilidad kasi nga parang nag-shift tayo sa hindi regular natin na ginagawa. Yan lang muna mga boys yung ating sharing this morning dito sa ating backyard. And I hope you have also insights. You can just comment down below on how you also prepare your food, especially in this kind of weather. So, if you're not yet subscribed, please subscribe sa ating munting channel para patuloy tayong mag-sharing ng ating mga best practices sa ating pagmamanok. Ingat!